Sa kanyang opening statement, hinamon ni Chief Justice Renato Corona ang mga nag-aakusa sa kanya na pumirma rin ng waiver tulad ng ginawa niya para mabuksan daw sa publiko ang kani-kanilang dollar account. Nanindigan din siyang hindi siya nagnakaw sa gobyerno, sabay banat sa Administrasyong Aquino. Saksi si Joseph Moro. Sa kanyang pagsalang sa witness stand sa sariling paglilitis, pumirma sa isang waiver si Chief Justice Renato Corona. Maaari na raw ungkatin ang kanyang mga bank accounts, gayon din ang kanyang mga ari-arian at SALN simula 2002. I have here with me a waiver which I will sign right now. Ito po, pirmado ko na po. I, Renato C. Corona, hereby waive my right of confidentiality and secret any and all bank documents pertaining to all peso and foreign currency accounts under my name. I hereby authorize the Bureau of Internal Revenue, the Anti-Money Laundering Council, the Securities and Exchange Commission, and the Land Registration Authority to disclose to the public any and all information that may show my assets, liabilities, net worth, business interests, and financial connections, to include those of my spouse. Pero ang waiver ni Corona may kondisyon. I am humbly asking all 188 complainants from the House of Representatives, led by the congressmen in the prosecution panel and Senator Franklin Drilon, to join me in a moment of truth as a gesture of transparency and reconciliation with the Filipino people and to one another. I am asking them to sign these blank forms and to join me sapagkat hiling po ito ng bayan. Let us face the people together. Pinirmahan niya ang waiver pagkatapos pabulaanan sa pamamagitan din ng isang PowerPoint presentation ang ibinulgar ni Ombudsman Conchita Carpio Morales sa pagdinig noong nakaraang linggo na mayroong $82 account si Corona. Ombudsman Morales, nung ikaw ay tumistigo, tinanong ka kung magkano ang balanse ng mga accounts ko. Ang sabi mo, hindi mo alam. Alam kong alam mo. Ayaw mo lang sabihin sapagkat mapapabulaanan ang sinabi mong meron akong 10 to 12 million US dollars. Sa mga account na sinabi ni Morales, ayon kay Corona, 4 lamang daw ang mga dollar account at hindi niya ito isinama sa Statement of Assets and Liabilities and Net Worth niya, alinsunod sa confidentiality provision ng Foreign Currency Deposits Act. It is a common view that Republic Act 6713 does not amend the secrecy of foreign currency deposits. In fact, there is no jurisprudence or ruling on the matter. On the contrary, Supreme Court decisions confirm that the secrecy afforded by Republic Act 6426 is absolute. Certainly, I should not and cannot be penalized for abiding and relying on the letter of the law. The inaccuracies in my SALN do not constitute an impeachable offense. Not every omission, not every inaccuracy is an impeachable offense. Ang ilang cash asset naman sa peso account di na idineklara ni Corona sa SALN dahil nakapaloob daw ang mga ito sa mga commingled account na pag-aari ng Basa Gilote Enterprises Incorporated, kumpanya ng pamilya ng kanyang asawang si Cristina. Sa kanya ring opening statement, iginihit ni Corona na huwad umano ang ebidensya laban sa kanya, ebidensyang iniluwal umano ng aniyay makinarya ng administrasyon laban sa kanya. Kung talagang malakas yung inyong kaso na isinampa sa akin, bakit kayo kailangan mag-imbento ng ebidensya?
Sagutin po ninyo yan sa taong bayan. Bakit kailangan mag-black propaganda? Mag-imbento, magsinungaling, at maghukay ng walang hanggan. Wala akong kasalanan, wala akong ginawang katiwalian, at ako ay hindi nagnakaw sa gobyerno. Malinis po ang aking konsyensya. Malinis po ang konsyensya ng aking pamilya. Wala kaming ginawang masama. Wala kaming ginawang kawalanghian. Giit ni Corona, nagugat daw ang impeachment case sa desisyon ng Korte Suprema pabor sa pamamahagi ng lupain ng Hacienda Luisita sa mga magsasaka. Ang matinding galit ng hasyenderong Pangulo sa pagkakatalo niya tungkol sa Hacienda Luisita. Ano po ba ang karapatan ng Pangulong Aquino na ikagalit sa pamamahagi ng Hacienda Luisita sa magsasaka? Ang lupaing ito ay pinahiram lamang sa kanila. Inagaw lamang itong lupang ito sa mga ninuno ng mga kasalukuyang magsasaka. Halos 60 taon na pinakinabangan at pinagkakitaan nila ang Hacienda Luisita. At pagkatapos ngayon, ayaw na nilang isoli. Ako po ba ay hadlang? Ako po ba ay sagabal sa kung ano o kung kanino? O dili kaya'y tinik sa lalamunan ng ninuman? So far po, lahat ng nakita ko rito, magbuhat nag-umpisa itong impeachment trial na ito, ay hatred, galit sa isang tao, benggansa sa isang tao. Bakit po ba ganito na lang ang galit sa akin nitong kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Aquino? Ano ba ang kasalanan ko sa kanya? Ano ba ang kasalanan ko sa bayan? Wala akong pagkakasalang alam ko. Gusto rin daw ni Pangulong Aquino na kontrolin ang tatlong sangay ng gobyerno at unti-unti na raw na mamaniobra ng kaliwa ang pamamahala sa gobyerno. Tinukoy niya si Presidential Advisor for Political Affairs Ronald Llamas na galing sa party list ng Akbayan. Tila kaya ay hawak na hawak ni Ronald Llamas at ang kanyang mga kakosa sa leeg ang Pangulong Aquino. Ulit-ulit na giniit ng punong maestrado, simple manong mamuhay ang kanilang pamilya. Ito'y kahit pa di naman galing sa malalitang buhay sila magkasawa. Simpleng buhay at tahanan lamang. Hindi man kami gumagamit ng aircon sapagkat napakadali po namin magkasakit sa lamig. Simpleng pagkain lamang ang kinakain namin sa bahay. At sa maniwala po kayo at sa hindi, kami po ay walang katulong sa bahay. At yan ang sinasabi kong katotohanan sa inyo. Ganong kasimple po ang aming pamumuhay. Pinaliwanag din ni Corona ang lumabas noon sa hearing sa gulo sa BGEI. Kumpanyang nabili ng kanyang anak na si Carla sa halagang 28,000 pesos lamang. Kahit pa meron itong asset na mahigit 34 million pesos mula sa kita ng naibentang lupa sa Maynila. Isa raw sa mga ugat ng hidwaan ng 2 ektaryang ari-arian sa Libis, Quezon City na ngayon nagkakahalaga ng 2.5 billion pesos. Ang titulo raw nito na noon nasa pangalan ng biyanang si Asuncion Rocco at kapatid na si Jose Basa III, solo umanong napunta kay Basa. Nawala yung pangalan ng aking mother-in-law at nakapagpa-issue siya ng titulo sa pangalan lamang niya. Nawala na lang po ang kalahating share ng mother-in-law ko. Hindi po si Mr. Jose Basa ang inapi. Siya po ang nang-api. Wala naman po siyang trabaho eh. Buong buhay naman niya spoiled brat po eh. Anak mayaman. Tuwing may kailangan po, takbo kay mama, kay Lola Charing, hingi ng pera. Pag walang pera yung matanda, sige, benta. Benta kaliwat kanan, benta kaliwat kanan. Yung kaisa-isang property na pong natira doon sa matanda, yun na nga po yung Basa Guidote property doon sa Sampaloc na kinuha at binili ng City of Manila. Pati yun po, gusto pong ibenta ni Mr. Basa.
Ang sabi ng mother-in-law ko, enough is enough. Sa statement ng anak na si Carla na kanyang binasa sa korte, sinabi nitong dehado raw sila dahil hindi nabayaran ang danyo sa napanalong libel case ng ina laban sa mga basa na umalis ng bansa para umano hindi makulong. Ipinunto rin nitong 22,000 pesos lamang daw ang itinalagang halaga ng shares na kanyang binili ng 28,000 pesos. They fled to escape accountability and serving out their prison term. They were guilty of destroying mommy's reputation and making her suffer the pain, the anguish, the sleepless nights, the emotional turmoil, the damaged reputation, and endless adverse effects of such crimes. No compensation, in fact, is sufficient to pay for their crime. The sheriff said that the valuation of the shares that he exposed to bidding was provided by Mrs. Corona. I just want to put this on the record. What I said is, did Mrs. Corona raise any objection or a whimper? I remember I used the word whimper to object to the sale at auction of the shares of stock controlling almost 91% of Basa Guidote Corporation. And the sheriff said, no, only the two of them, the mother and the daughter, talked to each other. So I just want to put that into the record. Ang mga ito at ibang bahagi ng opening statement ni Corona, nilinaw na presiding officer Juan Ponce Enrile na magiging bahagi ng kanyang testimonya. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.